Tuwan-tuwa po ako kay Bato, mga kapatid. Hello po muna sa inyong lahat. Gandang hapon po. Natutuwa po ako kay Bato kasi hindi na magkaintindihan kung anong sasabihin sa social media, no? Dahil sa laki ng takot niya na itanong niya na, hindi ka ba natatakot na ilagay sa kulungan? Sinasabi niya. Para sa akin, no, masasabi ko dito sa mga ganitong klase ng tao, usbaw talaga. Alam niyo bakit? Sa panahon po ngayon, naniningil na ang pagkakataon sa kanila, sa mga pagkakasala nila, sa mga pagpapakulong ng walang sala, sa pagbibintang sa mga taong walang ginawang kasalanan, sa paghahanap ng butas, sa pagtatanim ng mga ebidensya, sa mga pagpatay. Hindi nila kasi akalain na darating ang panahon, nagagalaw ang kamay ng Panginoon at maniningil isa-isa sa kanila. Noong si Atty. Leila de Lima po ba, ay ipinakulong nila ng walang sala. Mga bintang na hindi makain ng aso, hindi makain ng pinakamabangis na hayop sa gubat. Ang mga ibinintang, pati mga personal, para lang maipakulong. Sapagkat si Atty. Leila de Lima ang nakatuklas sa mga ginagawa ni Duterte at ngayon ay dito sa EJK at sa war on drugs. Alam niyo mga kapatid, paniningil na ito ng pagkakataon sa kanila. Ang sabi ni Bato, hindi ka ba natatakot na ilagay sa kulungan? Ang Diyos ay naglalagay sa kulungan ng taong may sala, hindi taong walang sala, na katulad ng ginawa nila kay Atty. Leila de Lima. Noong ipinakulong nila si Atty. Leila de Lima, naisip ba nila na pwedeng mangyari din sa kanila ang ginagawa nila? At ngayon, hindi niya maintindihan kung saan niya isusuot ang kanyang mukha, ang kanyang pagkatao. Naghahanap ng simpatya, naghahanap ng awa, naghahanap ng tagapagtanggol. Pero ano ang nangyari? Walang magtatanggol sa taong nagkasala at pwedeng patunayan na nagkasala. Hindi katulad ng ginawa nila sa mga taong walang sala na ipinakulong ng walang habas. Grabe ang takot ni De La Rosa ngayon. At ganun din naman si Sara Duterte. Ang sabi niya, kung siya daw ay makakasuhan sa ICC, basta daw sa korte ng Pilipinas, dun lang siya haharap. Ang galing, ano? Lahat sila may rason. Lahat sila mayroong depensa. Lahat sila mayroong katwiran. Katwiran na sila lang naman ang nakakatanggap. Alam niyo mga kapatid, sa pangyayaring to, wala nang maaasahan pa. Ang mga Duterte, si Bato de la Rosa, si Bongo, lahat ng kaalyado ng mga Duterte na nagkasala sa taong bayan. Lahat ng sangkot sa mga pagpatay at katiwalian. Wala na, sukol na sila. Kung kaya't ayan, hindi na magkaintindihan si Kalbo. Umiikot ang tumbong kung paano niya lulusutan at ang kanyang naisigaw. Ikaw, hindi ka ba takot na ilagay sa kulungan? Nung si Atty. Leila de Lima ba nagtanong ng ganyan? Hindi, sapagkat hindi siya guilty. Hinarap niya ng buong puso at buong pagkatao. Ang bintang, ang panlalait, ang pambabalahura, ang pambabastos, at higit sa lahat, ang pagpapakulong sa kanya, na alam naman ng marami at lahat halos at ng Diyos na siya'y walang pagkakasala. Ito pa kaya ang makalusot ang kay Duterte at kay Bato, na talagang sumisigaw ang bawat kaluluwa na kanilang nabiktima. Mga kapatid, halina kayo. Subaybayan
ang mga nakakatakot na nararamdaman at pakiramdam ni Bato de la Rosa sa pagdating at pag-iimbestiga ng ICC sa bansa. Wala nang lusot. Kapag may gusot, may lusot. Yan ang sabi. Pero ngayon, ang gusot ay mananatiling gusot at wala nang kalusot-lusot. Goodbye. Higit pa dyan, si Kibuloy ra. Isama si Kibuloy na isuko ng bansa. Wag lang sana magiging duwag si Marcos. Pairalin niyang pagka-presidente niya para sa mga kasamaan. Bigyan niya ito ng aksyon at hindi yung puro concert lang. Yan lang po yung masasabi ko, mga kapatid, ngayong araw. Kasi talagang sinusubaybayan ko po ang mga reaksyon ni Bato de la Rosa dito sa nagaganap na investigasyon at paghahanap ng mga matitibay na ebidensya ng ICC sa ating bansa. Okay, Bato. Bato-bato sa langit. Tamaan ay kalbo. Yun lang po. Thank you, mga kapatid. Okay po. I miss you all. Thank you.